at gawin yung nararapat. Huli na lang po talaga, ano na po mga napag-usapan nyo sa Unity dinner? Nagkumalat po kasi yung picture, mukhang nag-uusap na raw po kayo for 2028? Marami pong napag-usapan. Isa na po yung 2028 elections. Ang ating ang posisyon ng grupo ay kailangan simulan yung proseso na sa ganon hindi tayo maiwan na patulog-tulog sa pansitan ulit kagaya na nangyari ng 2022. Hindi ang pagiging presidente kasi o pagiging kandidato sa pagka-presidente ay marami ang kailangan mong gagawin na preparasyon bago ka palang magpa-file. So, nakita natin, obviously, hindi pwedeng magdidesisyon ka sa linggo ng filing. Okay. So, we cannot commit the same mistake. Okay, so meron po kayong ilalaban sa pagkapag... Ayan na mga kababayan, sasabihin. Yes. Sa ngayon, ang pinagpipilian ng mga kakamping na tinatawag ay si Senator Bam Aquino at si Senator Risa. Kasi yun, tama nga. tinanong na nung mga Bam Aquino at leaders ng Risa. mga kakamping. Senator Risa. Si Mayor Leni Robredo at si Senator Kiko Pangilinan, pareha silang nag-decline. Sinabi nila na hindi sila tatakbo sa pagka-presidente o pagka-vice-presidente. So dahil doon, dalawa na lang ang pinagpipilian. At pagka napili man, towards the end of the year, mas maaga-aga yung pagsimula at pagkalat ng balita na ito ng may kandidato na. Pero ako personally, ang tinutulak ko po ay magsanib puwersa yung administrasyon at itong mga kakamping o tinatawag kong middle forces. Na sa ganoon, mas malakas ang puwersa at masiguradong hindi na manalo yung mga Duterte muli. At ito, sinasabi ko lang po, Ma'am Lourdes, no? Bakit natin kailangan mulatin yung mga kababayan tungkol dito kay Sara Duterte? Kasi, alam niyo, pagka nagkamali yung mga Pilipino at iboto itong si Sara Duterte sa 2028, gigibain ito yung bansa, yung ating demokrasya. Nakita nyo naman kung paano ito magwala. O national TV, may papapatay daw, may pupugutan ng ulo. Presidente, papapatay. Presidente, pupugutan niya ng ulo. Huhukayin pa yung bangkay daw ni President Marcos Sr. at itatapon sa dagat. Hindi yan gawain o salita ng mga maayos ang pag-iisip. At itong final namin na kaso, makita nyo, kaliwat kanan yung pangungurakot na ginagawa. Kasi sanay sila na nakakalusot sila, walang naglalakas loob na mag-file ng kaso sa kanila. At hindi lang yan, pagka nagpresidente si Sara, magiging Speaker of the House si Pulong. Nakita nyo naman, yung bugaw, sasaksakin dahil ayaw niya magbayad ng 1,000 piso. Nako po. Pwede ba naman yun? Alam nyo sa Davao City, pagka daw pumasok si Pulong sa mga bars, nag-aalisan yung mga tao kasi baka magpagtripan sila. Pag nakainom, baka ganun. Baka iuntog niya yung ulo niya at o kaya sasaksakin ka niya sa tagiliran. Pero binoto siya ng mga taga Davao dahil kahit na ganun pa ang pinakitang pag-uugali. Ngayon, bigay niyo yung kapangyarihan ng Speaker of the House dyan, malaki problema ng bansa. O tapos 2034, siya naman yung tatakbong presidente, si Sara naman yung speaker, si Baste, baka cabinet secretary yan. O tapos palit-palit naman hanggang kay Kitty Duterte. Yun ang mangyayari. Opo. So, tapos na ang ating bayan. Okay. Sen, kung magsasanib puwersa, yung administrasyon at yung mga kakamping, sino na pipisil niyo sa administrasyon? Ang balita ko sa administrasyon, ang tinutulak nila ay si General Torre. So, si General Torre ay malaki ang potensyal. Kaya ang magandang arrangement dito, kung sino yung mas lamang dun sa kandidato ng kakamping at yung kandidato ng administrasyon, siya yung magiging standard bearer, siya yung magiging presidente, vice president na lang yung isa. Kaya maganda ito. Pag nag-combine yung mga pwersa na yan, wala nang panalo itong mga